Pagguho ng lupa, pagpapatatag ng pananampalataya. Ang pagyanig ng lupa ay laging nagdudulot ng malalim na takot at pag-aalala. Sa isang iglap, ang ating mga tahanan, ang mga estrukturang itinayo ay gumuho na nag-iiwan ng pinsala at kawalan. Ang lindol ay nagpapakita sa atin ng kahinaan ng tao at ng mga material na bagay. Ngunit sa gitna ng unos na ito, may isang bagay na nananatiling matatag at hindi kayang yanigin, at ito ang ating pananampalataya. Ito ang napapanahong tanong: paano tayo tutugon sa kapangyarihan ng kalikasan na hindi nawawala ang pag-asa? Sa panahong tila wala tayong kontrol, ang pananampalataya ang nagiging pinakamalaking sandigan natin. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kasalanan o rason sa likod ng trahedya, kundi tungkol sa pagyakap ng pagkakaisa at pag-asa. Sa mga gumuguhong pader, mas nangingibabaw ang ating pananalig sa Diyos at ang ating pakikipagkapwa-tao. Dito natin masasaksihan ang diwa ng bayanihan, kung paanong ang mga kamay na dati nanginginig sa takot ay nagiging mga kamay na nagtutulungan upang umahon, magbigay aliw at magtayo ng panibagong bukas. Lagi nating tandaan na ang bawat pagguho ay may kaakibat na pagtayo. Kung paano natin pinagtibay ang ating mga bahay laban sa lindol, mas kailangan nating patibayin ang ating espiritual na pundasyon. Ang pananampalataya ay hindi isang magic wand na pipigil sa kalamidad, kundi isang tahimik na katiyakan na makakaya natin ang anumang pagsubok. Sa bawat pagyanig, lalo tayong lumalapit, nagdarasal at nagpapakatatag. Pagkatapos ng paghupa ng alikabok, mananatili tayong nakatindig dahil ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa lupa, kundi sa isang mas matatag na batong panulok.